Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Madaming nagtataka kung bakit ba hanggang ngayon ay naglalaro pa din si LeBron James sa NBA dahil soon to be 42 years old na nga siya at hawak na ang sandamakmak na NBA records. Kaya naman tinatanong ng iba ay ano ba ang dahilan ng kanyang paglalaro lalo na't may apat na nga siyang championship, regular season MVP at finals MVP. At nakasama na din nga niya sa isang NBA team ang kanyang anak. Pahayag nga ng iba ay nais umano ni LeBron na mahabol ang 6 na championship ni Michael Jordan. May iba din na nagsasabi na gusto nito na magkampiyon sa 4 na magkakaibang franchise, making him the first to ever do it kung sakali. May ibang nagsasabi na hinihintay pa umano nito si Bryce James. Ganun pa man sa palagay nga ni Shaquille O'Neal ay tinatarget pa ni LeBron ang 50,000 regular season points. At kung maglalaro pa nga si LeBron ng multiple years ay hindi talaga malabo na maabot niya ito. Ayon nga kay LeBron mismo ay posibleng umabot pa siya ng year 26 kahit na ang kontrata niya sa Sixers ay hanggang year 25 lamang. Ganun pa man ay isang bagay nga ang tiyak. Masaya si LeBron sa proseso at sa araw-araw na ensayo. Madaming player nga nagre-retire hindi dahil sa laos na sila, bagkus nasasawa na sila o napapagod sa proseso. Sa mga araw-araw na ensayo, madalas malayo sa pamilya at sa mga mahal sa buhay, palaging nasa eroplano at iba pang bagay. Hindi naman yung 4 quarters sa game ang inaayawan nila, bagkus yung proseso bago mag-umpisa ang bawat game. Kayo ba mga kaibigan, ano ba sa palagay nyo ang motivation ni LeBron kung bakit ba siya naglalaro hanggang ngayon kahit basically ay wala na siyang kailangan na patunayan pa? Habang si Nikola Jokic naman mga kaibigan ay dinecline muna ang kontrata niya ngayon upang pumirma ng panibagong kontrata next season. Papasok nga siya sa free agency at kung mananatili siya sa Denver Nuggets ay posible siyang pumirma ng 5 years $359 million contract. Kung sakali nga ay yan ang pinakamalaking kontrata sa buong kasaysayan ng NBA at kapag pumirma na siya nito ay magkakaroon na siya ng total na $724 million na earnings sa kanyang buong NBA career. Yan nga ay sahod niya pa lamang sa liga mga kaibigan at wala pa dyan ang mga bayad sa mga endorsement deals na madalas ay mas malaki pa sa mga kontrata nila sa liga. Ganun na lang nga mga kaibigan kalaki ang kinita o kikitahin ni Nikola Jokic at deserve din naman niya ito. Arguably siya nga ang best player sa buong NBA the last 5 to 7 years. Iniisip nga ng iba na sobra-sobra ang pera sa NBA. Subalit kung sa milyon na tao na naglalaro ng basketball at ikaw ang pinakamagaling dito, well deserved din naman talaga ang ganitong sahod. Literal na 1 in a million nga ito mga kaibigan. Ganun pa man bagamat ganito na nga kalaki ang kinikita ni Nikola Jokic ay nananatiling simple ang kanyang pamumuhay. Hindi nga siya tulad ng iba na makikita mo na nagsisilakihan ng mga alahas at gumagamit ng 10 magkakaibang kotse. Kapag umuwi nga siya sa kanyang bansa ay pinapanatili niya ang simple niyang pamumuhay. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?